Okay mga boss, may gagawin tayong nakakanto yan, concert pero subwoofer siya. KX 450 plus yung model nya, 2.1 dual bass speaker Bluetooth yan. So ang problema nito, ayon dun sa chat ng may-ari, ay sabog yung bass nya pag nilakasan daw, tapos yung left channel lang ang gumagana. Left lang ba o right? Testing na lang natin yan mamaya. Okay, so gagawin natin ay testing muna natin. Okay, tinisting natin, hindi naman siya sabog, kaya lang yan, parang may problema yung ganun din tong yan lang, papalitan ng itong so ang problema niya ay potentiometer. May problema yung potentiometer niya. Pag pinipihit mo ay gumagarasgas yung sound. So silipin nga natin muna. Sabi ng may-ari, gusto niya sana ipalagay itong so hanapan natin ng paraan kung paano ito mailagay, pero saka na, tabi muna natin dyan. Buksan muna natin yung loob nito para makita natin. Okay, so ito yung laman ng KX 450. Yun yung speaker nya, tapos ito naman yung mga pyesa nya. Wala namang siyang sunog sa sa IC. Tingnan ko, okay naman yung IC. Ang problema lang niya ay yung pagkakalasin natin tong takip. Ito lahat, kasi magkasama lahat yan magkakaroon ng kailangan makausap ko muna yung may-ari, kasi magkakaroon ng damage talaga to. Ipaalam ko muna sa kanya, baka masisi tayo pag kailangan aware muna siya sa gagawin natin. So hindi tayo 100% sure na mag-iingat naman tayo pagkalas dito, kaya lang baka magkaroon ng damage to dito, kasi nakadikit siya. So ingat pa naman siya na hindi ma-damage yung dahil nasa ilalim. Kasi dito sa loob, kung titingnan nyo naman yung loob ng ayan, so ito yung pinakaloob nyo, nakasilyo. So walang paraan dyan na pwedeng buksan kung hindi itong nakadikit sa taas. Ito, takin ko muna yung may-ari ko mga boss. Hindi nga gumagana yung lip pa lang, hindi gumagana. Okay, so pag nilipat natin yung terminal dito sa kabila, yan, nilipat natin, hindi kaya. Wala, yan na natin. Yan, kaya medyo nahirapan tayo. Idikit lang natin para pan-testing lang. So gumagana yung right, yung left hindi. So possible na problema niyan ay mag-audio trace tayo para malaman natin kung pumapasok yung audio signal ng left. Saglit lang, kukunin ko lang yung pang audio tracer ko. So ito yung audio ng left and right. Injikan natin. Ayan, gumagana. Volume natin.
So possible na may sira yung isang IC dyan. Ito lang naman yung dalawang IC niya eh. Itong isa para sa left, ito para sa right. Itong dalawa naman to ay para sa sub. So dalawa ang para sa sub. Sige nga, magano tayo ng pang testing dito sa bakit ayaw tumunog yung Teka lang, hanapin ko kung anong problema nito. Saka na natin problemahin yung sa volume. Okay, so na-check ko na doon yung nga pala mga boss. Ito yung speaker out. Kung titingnan natin, kaya pala siya hindi tumutunog kasi lagay natin yung tester natin. Meron siyang DC out na 16 volts. Yan, delikado. Pwedeng masunog yung speaker niyan. Itong kabila naman wala. Tingnan mo tong nasa kabilang channel, good. Yung right kasi nito tumutunog. So possible na masunog yung speaker niyan. Yan. So papalitan natin ng IC pag ganyan. Okay, para malaman kung alin yan yung may DC out na IC, ito ba o yung kabila, susukatan natin dito sa loob mismo. So lagay natin to sa ground, tapos checkin natin yung kabila. Ito yung kabila. So 0 naman, yung kabila naman. Yan, mayroong 16. So ibig sabihin, itong IC na to yung papalitan natin. Palitan natin yung IC na yan, tapos testing tayo pag nakabitan na natin. Kukuha muna ako. So meron tayo ditong IC. Ito yung pinaka IC na ipapalit natin. TDA 2030. Yan yung pinaka IC nya. So ayan, nakabang na yung tester natin. Power on na natin. So 0 na. Possible na tutunog na tong right channel, left channel. Subukan natin. Okay. Gawin natin ay maglagay muna tayo ng audio jack dito sa pinaka input nya. Yan. Tapos subukan natin lagyan ng speaker. Volume tayo. Ay. Yan. Okay. Subok naman natin sa kabila. Okay. So ayos na. Tumunog na. Okay, so ang plano natin kalasin dito, kaya lang napansin ko nung kinalas ko tong harapan, may tornilyo dito. Kaya lang nung kinalas ko, napansin ko din tong may una na atang nagkalas nito, pinelsa. May tornilyo po kasi yan dito. Yan, may tornilyo yan dito. Ito palang dalawang volume dito, pinalitan ko na. Ito yung dati para sigurado kasi mahirap magkalsat. Saka tornilyo din dito. So itong ginamit ko na pang lock dyan. So ito hindi na natin magagawa ng paraan kasi hindi ko na rin kinalas tong Usually dapat kakalasin muna to, itong pinaka nya, para matanggal yung dito. Kaya lang may nagpersa ata. Ibalik natin tapos i-testing ko na lang. Tapos na mga boss, bali may ginawa tayong panibago or dagdag dito. Nagdagdag tayo ng supply. Hiwalay yung supply para sa pan para hindi na mapakialaman tong Ayan, 12 volts. Tapos ito na yung pan natin. Yan. So power on na natin. Ayan, umilaw na. So yan yung supply. Ginawa natin ng para hindi naman mag-overheat itong Maganda yung ideya ng customer. Ngayon, i-assemble ko muna tapos para matesting na natin. Sabi mo dito sa harapan. So ayan mga boss, okay na. Ayan yung ilaw. Tsaka yung input, okay na siya. Yan.